Okay, I need your thoughts po on this, no? Or kahit ano na lang pala, isipin nyo na lang po, sa inyo na lang, sa sarili nyo na lang. Question number one, how often have you started something but quit when it became difficult? Okay, just try to recall. Meron ba kayong dati mga sinimulan? O kahit ano yun, no? Sa project nyo sa bahay or yung mga goals nyo, di ba, sa sarili nyo, New Year's resolution or company man yan or negosyo man yan na pinasukan nyo. So, I'm sure meron, no? And then, how many dreams have you let go of? And how many goals have you left unfinished just because you couldn't keep going? Diba? So, sa inyo na lang yun kung meron man kayong maalala or maisip. Ano ba yung mga goal ko na kinalimutan ko na? No? You left it unfinished. Kasi nga, hindi nyo na kayang ituloy or hindi nyo na kayang tapusin or gawin kung ano man yung task, no, para ma-reach nyo po yung inyong goal na yan. Okay, so tonight, um, yeah, we will talk about a very, very important principle. Ito po ay kasama sa ating tinatawag na personal development. Okay, so kailangan talaga, no, napilitin po natin yung ating mga sarili na maging consistent. Or else, wala pong magbabagong for good, no, sa ating buhay, no, sa ating sarili. Yan, sa ating mga sarili. So, yan. Uh, Consistency is the key. Yan, malimit natin marinig, di ba? Is the key element. Nilagyan natin ng element yan. No? Yan talaga ang pinaka kailangan para maging successful ang isang tao. Ayan. So, ngayong gabi, no, gusto kong i-remind kayo, gusto kong sabihin sa inyo yung difference ng success at failure. Ayan, success and failure, hindi po kasi naka-base ang success sa talent lang eh, no? Alam naman natin yon na talent is not enough, no? It's not about uh, yung being lucky din, no? Yung pagiging swerte mo, kung swerte ka man sa buhay, no? Hindi rin nakasalalay doon yung success natin, no? As a human. So ito ay nakasalalay sa ating pagiging consistent, no? Yung ability natin to keep showing up, no? Na tuloy-tuloy tayo kahit hindi na maganda yung nangyayari, no? Kahit walang masyadong progress, walang masyadong changes, walang masyadong improvement. Pero yung ability mo to show up, nandun pa rin, no? Even if hindi mo gusto, no? Wala ka sa mood, hindi mo gustong gawin yung task na kailangan mong gawin para ma-reach mo yung goal mo, no? Regardless of that, kailangan mong magtuloy-tuloy. You need to show up. Ayan. So, uh, maraming beses, no, na umattend tayo ng mga seminar o yung mga trainings, no, mga trainings like business opportunity presentation, mga ganyan. So, I guess lahat sa inyo kayong tatlo naka-experience na po niyan, ano? And after the event, no, na-feel natin yung excitement. Okay? In short, we were motivated. Okay, na-motivate po tayo because ganda nung talk, no? Ang ganda nung nag-share. I mean, ang ganda nung message nung nag-share. And then talagang na-fire up ka, no, doon sa mga shinare niya. And sinabi mo sa sarili mo na posible nga. Posible at na-excite ka. Ayan. And then
ano, no, talagang sabi mo, kaya ko rin to, kaya ko rin gawin to, no? I'm sure na-experience niyo na po yan, kayong tatlo. Ngayon, ah, habang tumatagal, no, habang tumatagal, pakita natin yan. Consistency is more powerful than motivation. So habang tumatagal, yung excitement mo, 'di ba nagfe-fade siya, 'di ba? Unti-unting nagfe-fade, lalong-lalo na pag nagsimula na yung mismong trabaho, no? Nandun ka na sa actual na gera, yung actual na tatrabahuhin mo na siya. So nagfe-fade yung ating excitement, no? Nawawala yung motivation na naramdaman natin during that seminar or event, no, na pinuntahan natin. No, lalong-lalo na pagka may mga problema na dumating, no, sa personal life man natin, sa health or sa ating pamilya, no, or sa ating mga kamag-anak. So nawawala talaga or nagfe-fade talaga yung ating excitement or yung tinatawag nating motivation. So ngayon, tendency gagawin natin, slow down tayo. No? Sabihin natin, ay, hindi muna ako, hindi muna ako magwo-workout nung goal ko. No? Iisang tabi ko muna yung goal ko kasi nawala na yung excitement sa akin. Ano? So ang gagawin, sasabihin natin sa sarili natin, pahinga muna ako ngayon at mag-iipon ako ng lakas. No? Mag-iipon ako ng lakas at pag dumating ang tamang panahon, babalikan ko na yung aking goal. No? Yung, kung ano man yung goal nyo, no? Yung goal nyo na mag-gym kayo, goal nyo na mag-exercise kayo every day, yung goal ninyo uh, na yung inyong lifestyle ay gawin nyo ng 100% talaga na healthy, no? Yung mga kinakain nyo, whatever it is, kung ano yung mga goal nyo, or goal nyo na kumausap ng tao para i-share yung opportunity na meron kayo, whether may goal ka na 10, 20, or 30 every day. So kapag nawawala yung motivation, naiisang tabi natin yan. No? Sabihin natin, babalikan ko na lang, mag-iipon muna ako, magre-recharge ako, balikan ko na lang uli yung goal ko. Kapag okay na ang lahat. No? Pero ito po yung katotohanan. No? Yung perfect moment na yan, ay hindi po yan dadating sa atin. Hindi po yan dadating sa inyo. Actually, it's a trap. No? Trap po yan para tumigil kayo at hindi nyo na i-pursue kung ano man yung pangarap nyo sa buhay, kung ano man yung goal nyo po sa buhay, no? It's a trap, sabi nga, no? And sabi po dito, uh, bagkus kailangan natin gawin, no? Kailangan i-push po natin yung sarili natin para maging consistent, no? Huwag tayong tumigil. Okay? Huwag tayong tumigil, huwag nating isang tabi yung goal natin o yung ating pangarap. Push natin po yung sarili natin na maging consistent po tayo. Ayan. So kahit na mahirap, kahit na marami pong rejection, kahit na maraming responsibilities, no, na nakaatang po sa atin, because sabi dito, nakalagay po sa screen, consistency is more powerful than motivation. Okay, yun po ang katotohanan. So ang motivation is a spark. Spark lang yan, ano? Yung parang sinindihan mo lang yung gatong, no? Ilagyan mo ng apoy, no? Nag-spark na siya. Pero consistency is a slow, steady burn. No? Yun yung kailangan mo para magtuloy-tuloy ka. Okay, motivation. Masarap sa pakiramdam na motivate ka. Pero wag mo nga hayaan na mag-fade yung motivation. Kailangan tuloy-tuloy yung ginagawa mo. Meron kang action every day. Okay, kung ano man yung goal mo, okay, kung gusto mong goal mo, gumising ka ng 5 a.m. in the morning para mag-walking ka 30 minutes a day, then do it. No? Gusto mo mag-meditate, okay, nagising ka ng 5 a.m., so marami ka nang pwedeng gawin. No? Gusto mong magbasa, okay, may book, okay, may motivational, uh, inspirational na mga talks na gusto mong pakinggan. Whether, whatever it is, kung ano man yung gusto nyong gawin. At least pag
Pag 5 a.m. nagising ka, marami kang pwedeng gawin, di ba? Who knows, baka pag sinimulan mo mag-exercise, sinimulan mo mag-walking 30 minutes a day, baka mas ganahan ka ngayon, mas, kumbaga, tumakbo yung isip mo. No? Mas ma-motivate ka kung ano yung kailangan mong gawin para ma-achieve mo yung ginugol mo. No? So ito ay mga suggestion lang kasi alam ko po meron naman tayong kanya-kanyang goal talaga no, na gusto natin. No? Hindi lang po ito para sa Top Global, but this is also for uh, para sa lahat, no? Para sa lahat na gusto niyo pong baguhin sa sarili niyo. Parang ganito po 'yan. Motivation, spark lang siya. No? Pero 'di ba pag nagluluto tayo sa kahoy, una muna, pinaliliyab natin yung panggatong. Then pag nagliyab na, baga na siya. No? Steady na yun. Diba? Steady na siya. Steady spark na siya. Yung po yung, doon, doon po natin madi-describe yung tinatawag po nating consistency. Consistency is more powerful than motivation. Okay, if you truly want to reach your potential, kailangan po i-embrace natin tong idea na to, no? Embrace natin tong idea na to na maging consistent po tayo day in and day out. We need to show up every time, lalong-lalo na pag nag-commit po tayo. Nag-commit tayo, bibisita ka sa isang kaibigan mo, sinabi mo yun. So dapat gawin natin. Okay, you have to show up. Okay, makikipag-meeting ka sa isang prospect mo pero maulan, no? Bad weather. Kumbaga, sarap matulog, nakakatamad lumabas, but you need to show up. Kailangan i-meet mo yung prospect mo at gumawa ka ng paraan na makipag-meet din siya sa'yo, and that is called consistency. Yan. So, malinaw po yan, ano. So, ngayon, uh, sabi dito, some days you will feel parang tinatamad ka talaga, no? So, um, kumbaga, most of the time talaga, pagising mo sa umaga, punong-puno ka talaga ng mga excuses. Di ba? Excuses para hindi mo gawin yung goal mo. Di ba? Excuses para hindi ka mag-exercise. Excuses para hindi ka magbasa. Excuses para hindi mo tawagan yung prospect mo. And excuses para uh, para hindi ka uh, magtrabaho ng mga gawaing bahay. Di ba? So marami tayong mga ganyan. Ano? So think of motivation daw as a mood. Okay, yung motivation kasi para siyang mood, no? Minsan okay, minsan hindi, 'di ba? Ganun yung mood natin, 'di ba, ng isang tao. So, ayan. So, some days you feel like you are unstoppable. You're ready to take on the world. Ayan. And full of energy ka. Yan, talaga pag motivated ka, talagang dami mong nararamdaman eh, no? Talagang matakbo yung isip mo or gusto mong gawin, marami kang gustong gawin or yung mga imposible na mga bagay, iniisip mo na posible siyang mangyari kasi nga motivated ka. Ayan. So, yan nga, dahil yung motivation ay nagfe-fade, no? Maraming mga nangyayari na excuses, marami tayong sinasabing mga or mga excuses, list of excuses na meron tayo sa sarili natin. Ayan, lalong-lalo na pag dumadating na yung mga problema. Ayan, pag mga problema, mga obstacles sa buhay natin. So, ang dami nating mga excuses para hindi natin ipagpatuloy yung ating mga goals sa buhay. Ayan. So, sabi nga, if you wait for the perfect time or perfect condition, ay hindi ka talaga magkakaroon ng tinatawag nating progress. No? Sabihin mo, ay, intayin ko na lang yung tamang opportunity or I mean, yung tamang time para makakuha ako ng prospects or isang business builder or magaling na leader dito sa Top Global. Pwedeng hindi po dumating yun. No? Ang pwedeng mangyari, okay,
makahanap ka ng isang tao na bago at pwede mong tulungan yon at ma-develop mo na maging isang leader katulad mo. Okay? So may mga ganong mga instances talaga na kailangan nating i-push yung sarili natin. Kailangan nating maging consistent at talagang huwag tumigil, no? Para laging nandoon yung inspiration sa atin kung ano yung the best way to do para maabot po natin, no, yung ating mga pangarap. Ayan. So meron akong isang ginawang slide po dito, no. Actually, marami naman. Every successful people na kilala nyo or kilala natin, ayan. So sila po ay once ay nag-umpisa din. Nag-umpisa rin po sila kung anumang larangan yung naging successful po sila ngayon. Whether celebrity yan, or athlete, or a businessman, or a web developer. So nagsimula po sila sa wala at sa maliit, no? Bago po sila naging successful. Yan, so sa mga idol ko ay si LeBron James, no, na hanggang ngayon ay nasa peak pa rin ng kanyang career, no? Alam niyo ba sa NBA, ang tinatagal lang ng mga players diyan na naglalaro, no, professional basketball in the NBA tournament, kasi ito yung pinaka-prestigious tournament sa buong mundo, no? Pinakamalaki yan na basketball tournament, is hanggang 10 to 15 years lang. 10 to 15 years lang. Alam niyo ba si LeBron ay 22nd year niya na ngayon, no, sa NBA, at nandun pa siya sa peak ng kanyang career. In fact, nagbe-break pa siya ng mga records, no, ng most points made, most games played, yung mga ganun, no. It is because of the consistency na ginagawa niya since day one na pumasok siya sa consistency na meron siya since the beginning ng career niya as a professional basketball player. No, day in, day out, nauuna siya sa gym, no? Wala pa yung mga kakampi niya, nandun na siya sa gym para mag-training, no? Araw-araw 'yun, no? Talagang sacrifice. Sabi niya, ah, sa isang season, nagkikita lang sila ng family niya, mabibilang lang sa daliri, no? Kasi talagang nakafocus siya doon sa kanyang goal, sa kanyang ginagawa, no? Talagang consistent siya. And also, celebrity si Dwayne Johnson, no, na napakasikat na ngayon. Nagsimula lang as a wrestler, pero ngayon ay napakasikat na Hollywood star si Dwayne Johnson, at malaki na rin yung net worth nitong taong to dahil talagang magaling din na artista at nag-improve talaga siya, no, doon sa kanyang pagiging artista at sa kanyang acting. At nagsimula din yan ng wala. No? Talagang pumasok sa wrestling, napakahirap nung ginawa niyang umpisa, pero doon po siya na-discover. Hanggang sa ngayon ay sikat na sikat na. Of course, si Elon Musk, no? Yung CEO po ng Tesla, yung mga uh, sasakyan na walang gasolina, no? Na powered by energy lang. No? At talagang before walang naniniwala kay Elon Musk, no? Ay hindi tatangkilikin ng tao 'yan, no? Lalong-lalo na yung mga big fuel company, no? Kasi alam nila malulugi yung negosyo nila. Pero ngayon, grabe, ang net worth ni Elon Musk ay nasa $420.9 billion na, no? Yung kanyang net worth ngayon, napakayaman ni Elon Musk. I think pangalawa or una yata siya na richest man in the world, no? And of course, Mark Zuckerberg, yung founder ng Meta uh, platform. Okay, yung Facebook before. Ayan, 205.5 billion naman ang net worth ni Mark Zuckerberg, na dati wala ring naniniwala sa kanya. Pero ngayon ay sobrang yaman niya. So anong pinaka-common thing dito sa mga tao? So they became consistent. Okay, day in and day out, they show up
and they improve yung themselves, no? Yung ginagawa nila, pinaniniwalaan nila yan at naging consistent po sila at hanggang ngayon no nagbunga yung kanilang pagiging consistent and hard work po nila. So this is a few of many examples mga successful people na uh, naging successful because of their consistency and hard work. Ayan. So itong mga to, iniisip niyo ba na wala silang mga problema? Of course, may mga problem yan. May mga challenges din yan sa buhay. No? Lalong-lalo na nung nag-uumpisa sila. Kasi there are also humans like us. Mga tao lang din yan. At merong mga kanya-kanyang problem yan. Emotionally, financially, mentally. No? So, of course, given naman yung problema. Kaya lang, wag nating gawing excuse yung problema para hindi natin maabot yung ating mga pangarap. Kasi itong mga to may mga problema rin. So ang maganda lang sa kanila ay nakafocus sila at naging consistent sila. No, talagang na-master nila sa sarili 'yon. Na kahit hindi sila motivated, na kahit maraming rejections, na kahit wala silang gana or wala sila sa mood. No, kasi pag naging consistent ka po, kumbaga nasa system mo na 'yun eh, no? Parang whether motivated ka or hindi, gagalaw ka. Whether motivated ka o hindi, tatawagan mo yung mga prospects mo or makikipagkita ka sa mga prospects mo. Whether nasa mood ka or hindi, pupunta ka sa gym para mag-workout. Whether motivated ka o hindi, attend ka nung pinaka-importante mong meeting or seminar or event para matrain mo yung sarili mo at ma-enhance mo pa yung personality mo. Dahil yun yung kailangan na recipe para maging successful din. No, kailangan ma-enhance talaga yung ating, ma-develop yung ating personality. That's why ito po ay pinag-uusapan natin ngayon, yung importance or consistency is the key element. Okay. So, sa next slide ko, ayan, nakikita niyo po dito, keystone. Okay? Kung hindi po kayo familiar sa keystone, yan po yung pinaka-importanting bato or stone doon sa isang arc. Diba? Yung nasa gitna po, yung medyo dark yung kulay. Subukan mong alisin yan, yung keystone na yan. Babaksak yung arc. Kasi nga, it holds both uh, sides ng arc. Kaya tumatayo yung arc na yan because of that keystone. Napaka-importante niyang keystone na yan. Okay? Ganun po siya ka-importante. Ngayon, pag-usapan po natin, doon po tayo sa actual na. No? We talked about consistency. No, napag-usapan na natin yung consistency. A little bit, no, hindi ko na masyadong hinabaan. Ngayon, pag-usapan po natin itong keystone. Okay? Sa sarili po natin, sa ating kanya-kanyang uh, buhay, no? Ayan. So, kailangan ay magkaroon po tayo ng tinatawag na keystone habit. Keystone habit. Ano ba yung mga habit na gusto nyo pong uh, talagang maging part na ng system nyo? Or gusto nyo ma-improve pa sa sarili nyo po? Keystone habit. Ano yan? Gising ka ng 5 a.m. every day in the morning? Or yung mga nabanggit ko kanina, no? Mag-yoga ka every morning pagising mo? Mag-meditate ka? Or magbasa ka ng mga inspiring books? Or even yung scriptures, no? Spiritual, pwede po yun. Ano pa? Keystone habit is yung overcome yung pagiging introvert mo sa sarili. Ayan. So, paglabas mo, diba, hindi mo kakilala, pwede mong maging habit na makipag-usap doon sa mga taong hindi mo kakilala. Ano pa? Pwede mong maging habit din yung uh, exercise every day, walking every day.
Okay? And what else? Marami tayong mga keystone habit na pwedeng gawin. Kayo na lang po ang makakapag-identify niyan sa sarili niyo kung ano yung gusto niyong maging keystone habit. Then, ang gagawin po natin, ayan, so meron tayong tinatawag na Law of 100. Ayan. So, ito po ay challenge ko po sa inyo, no? And including me, myself, no, ay talagang gagawin ko po itong challenge na ito. Okay? So, kung ano man yung keystone habit na napili po ninyo, gagawin po natin yan, okay, for 100 days. 100 days. So, higit pa sa 3 months, no? This is what we call Law of 100. Law of 100. Okay, bakit natin kailangan gawin yan? No? Subukan nyo. Subukan nyo pong gawin na kayo po ay mag-exercise. Gising kayo ng 5 a.m., mag-exercise kayo or mag-walking kayo for 30 minutes every day. Subukan nyo pong gawin yan ng consistently for 1 week. Tingnan nyo po yung sarili nyo. May iba po yung pakiramdam nyo sa sarili nyo. Yung confidence nyo ay mag-iiba at talagang pwede pang ma-influence or pwede pang madala or madamay yung ibang aspects ng buhay nyo. Okay, nagiget nyo po yung pinupunto ko. Once na break nyo or nagawa nyo yung isang habit for 100 days, not only 1 week, not only 1 month, but for 100 days, you will be a different person. Totally. No? Totally dahil ako, nakapagbasa po ako ng iba't ibang mga stories ng mga successful person. Ito yung isang common na sinasabi nila. No? Parang sabi nga nila, you disappear for 100 days. No? Ano ibig sabihin disappear? Hindi naman pwedeng mawawala ka at hindi mo makikita yung pamilya mo. No? Hindi pwedeng gano'n. What I mean to say is, iisang tabi mo yung mga bagay or habits na sa tingin mo ay hindi naman makakatulong sa progress mo. Ano-ano yun? No? Yung pag-scroll ng social media, panonood ng TV siguro, o yung pakikipagmarites, parang ganun. And what else? Yung panonood ng sine. May nanonood pa ba ng sine ngayon? Ano pa? Yung paggagala sa mall, no? Naglalakad-lakad ka. Wala ka namang importanteng lakad doon, pero ginagawa mo yun. Habits. Yung habits na ginagawa mo throughout the years na gusto mo nang iwan, gusto mo nang bitawan. Okay? So, yun yung yun yung isa sa mga challenge. Okay, yung isa sa mga gagawin po natin. At magfo-focus po tayo ngayon dito sa ating keystone habit na i-develop nyo po ngayon sa sarili nyo. And that will help you to become consistent. Just imagine, 1 week nga lang, maganda na yung epekto niyan sa atin, no? 1 month. What more kung 100 days gagawin natin? Baka itong 100 days after that, maging part na po siya ng system natin. At totally maging ibang human being ka na. No? Talagang maiba yung direction mo. Maiba yung takbo ng buhay mo. Parang ganito po yan. Ano? Pero isang analogy, sa forest kasi, di ba pag pumunta ka sa gubat, merong isang pathway dyan, no? Na yun yung dinadaanan talaga ng mga tao. Makikita mo pag nakita mo medyo parang walang mga halaman or damo-damo, so, ibig sabihin yun yung pathway na malimit daanan ng mga tao. No? Yun talaga yung common na ginagawa. And sa buhay natin, meron ding forest path. Meron ding forest path. No? Yun yung common na ginagawa ng karamihan. Kung bakit marami sa mga tao ngayon ay hindi nagiging successful sa buhay. No, because pare-pareho sila ng ginagawa eh. Yun yung common eh. Doon tayo. Masaya doon, komportable doon, no? Pwede nating sabihin comfort zone 'yun. So, walang progress, 'di ba? Walang progress kasi common eh. Yun na yung ano eh, hindi walang ka-challenge challenge, no? Hindi ka man lang nahirapan kung
Nasaan yung daanan dito? Kasi nakita mo na kaagad, sinundan mo na lang. Dahil yun yung trending, yun yung uso ngayon, di ba? So nandun ka ngayon. So alam nyo ba, meron sa brain natin na tinatawag na neuroplasticity. Now, it allows us to adapt to new environment and situation. Okay, nasa part ng brain po natin yan, yung neuroplasticity. Ibig sabihin, yung brain naman natin ay hindi fix eh. Hindi po fix ang brain natin. Pwede nating baguhin yan anytime that we want. Kung gugustuhin lang po natin, pwede nating mabago. No? Kung gugustuhin natin, baguhin yung path doon sa forest, kukuha ka lang ng itak, kukuha ka lang ng panggamas, no? Gawa ka ng sarili mong daanan papunta doon sa pangarap mo or doon sa success. Huwag doon sa common path na dinadaanan ng maraming tao. Kasi meron tayong neuroplasticity talaga at kayang-kaya po nating baguhin, no? Yung ating habits, yung ating ways, yung ating thinking, yung ating mindset kung gugustuhin po natin, no? Kaya po itong ating challenge po dito ay for me ay talagang malaki po ang maitutulong nito, no? Uh, we can identify a keystone habit na nasa tingin natin ay makakatulong talaga para maging successful po tayo. Okay? Sa buhay. And also, pare-parehas naman po tayo na nag-uumpisa po ngayon dito sa Top Global. Isama na po natin, no? Yung habit na yan, habit of talking to people, habit of calling people, 5 new people, or 10 new people, 20 new people every day, and making follow-ups to 10 new people. Gawin nating habit yun. Every day, gawin natin for 100 days, and I'm sure marami pong at malaki po ang magbabago sa sarili po natin. Pag ginawa po natin yung Keystone Habit for 100 days. Okay? So I guess yun po yung aking no, pinaka last na slide. Ayan. So wala na akong slide. No? That's my last slide. So instead of waiting, okay, waiting for the right moment, okay, we create the right moment. Tayo na po ang mag-create ng right moment at gagawin natin yan through our hard work and discipline. Yung discipline, kamag-anak ng consistency to, no? Okay? It's no longer about doing the work when you feel like it. Okay? It becomes a non-negotiable part of your day. So non-negotiable na, ibig sabihin, habit mo na yun eh. Araw-araw, mayat maya, yun na yung gagawin mo. Hindi ka na makikipag-negotiate sa sarili mo. Ay, gagawin ko ba to? Masama ng panahon. Ay, gagawin ko ba na to? Wala ako sa mood. Ay, gagawin ko ba to? Nahihiya ako. Ay, gagawin ko ba to? Wala akong pera. Ay, gagawin ko ba to? Ang dami ko trabaho sa bahay. So, non-negotiable na siya. Kasi naging habit mo na. Naging part na ng system mo. And when that happens, you will become unstoppable. Okay? You will become great. You will achieve greatness. You will become unstoppable. Like those people na pinakita ko kanina dun sa isang slide, no? Na naging successful because they become consistent. Not only 1 month or not only 1 year, but years po ang ginawa nila. Nagtuloy-tuloy po sila kung kaya't ngayon ay successful po sila. Okay? So, that's my simple and short training. I guess marami po, may natutunan po kayo tonight sa aking pong shinare. Hindi ko na po masyadong hinabaan para po meron tayong time para makapag-sharing din ng inyong thoughts po. I would like to ask, stop share muna po ako ngayon. I would like to ask you, each one of you, ano po yung mga takeaway nyo tonight sa atin pong short training about
Consistency is a key element. Ay, may chat pala. Personal growth. Yes, totoo po yan for personal growth. Ayan. Anyone gusto mag-share before we end? Nandito pala si Lindsay. Hi, Lindsay. Magandang gabi at salamat nakapasok ka, nakahabol. I hope nakinig po kayo, no? Anyway, may recording naman. Sige. Nag-iisip ba kayo or keystone? Ano yung keystone, Ma'am Ella? Sige nga, nung nakinig ka, ano po yung ibig sabihin ng keystone? Paano natin i-relate yan sa ating pagiging consistent? Nawala si Lindsay. Si Michelle. Sir, ito yung sabi nga ito yung pinakapundasyon kasi siya yung naghahawak, di ba? So, yun, nagandahan kasi ako doon dahil kung walang keystone, so parang ah, mabuhay, di ba? So, yung habit, kailangan magkaroon ka nung talagang habit na yung yung habit na hindi naman ay sorry, na-distract ako kay Jonathan. So yun po, yung keystone na yan is kailangan talaga yan natin dahil hindi tayo magiging consistent kung wala yan. Tama. Thank you, Ma'am Ella. Thank you po sa shinare nyo. Okay, so keystone habit. Sorry Yun po, ang po lakas ng ang ulan. okay. Yun po ang gagawin natin, no? So, anyone? Si Ma'am Rose. Ma'am Rose, meron ba kayong natutunan ngayong gabi sa ating personal development training? Yes po, sir. Actually po ginagawa ko na sa church yung pagtuturo sa mga bata na 30 days na pagsasanay. Then kapag nagawa nila within 30 days, magiging habits na nila yun. So yun yung number one kong ginawa ko rin yun sa sarili ko kasi hindi mo pwede ituro na hindi nangyari sa buhay mo. Correct. Kailangan maging experience mo muna bago mo maituro para dama mo talaga yun na ang nangyari sa'yo, mangyayari sa kanila. So, magiging habit na nila ngayon, pareho na kayo. Ganun. So, sa kabataan ko po yung ginawa dahil tinuturuan ko, mas gusto ko sila marunong din sa buhay. Yung kung ano yung naranasan ko na hirap, hindi na nila maranasan yun. Kasi meron na silang naging guide. So, siguro may apply ko siya ngayon dahil sa iyo ay 100 days. So, siya ang akin ay 30 days. Tapos, naging habit na. Natawa ako kasi sabi ko, wow, ang example ni Sir ay nangyari na sa akin. Pero ginawa ko yun is at 30 days lang na pagsasanay. At the same time, pag naging 30 days na, habit mo na siya. Kasi once na nagawa mo siya ng within 30 days, tuloy-tuloy na po yun. Ang iyo pala mas malalim pa, 100 days. Ang Yes, ma'am. akin isang Para buwan lang talagang po. talagang ano, no? Talagang ah, naging part ng system natin at talagang umukit sa sarili po natin, no? Yung Opo. habit na yan, no? Whatever it is, kayo po pipili, no? Nung keystone habit na gusto nyong gawin na sa tingin nyo ay makakatulong po para maabot nyo po yung mga pangarap nyo. Okay, so syempre, kasama din po dyan yung sa inyo, no? Sa inyong hanap buhay na ginagawa with us sa Top Global. So kasama na rin po yan, no? Kayo po Actually, ang sir, mamimili. Sige, ma'am. actually po, yung ginawa ko dun sa kabataan sa church, yung pag-inom ng tubig na 8 glass a day. So, alam niyo po, isang bata lang. Sila ay 6 na bata ang tinuruan ko. Isang bata lang doon nakakuha ng punto na nagawa niya yon. Yan din So, yung
yung yung 1 month na prayer na laging sasabihin, kasi halimbawa yung kasi yung kabataan, sa kabataan ko po yun, example ko lang po ha, yung kanyang mama ay hindi nag-I love you sa kanya. So sinabi ko sa kanya, I love you mo siya, prayer mo, pero sarili lang. Then, papasok na yun sa kanyang love, kahit siya tulog, hanggang sa makita mo yung pagmamahal niya ay nandyan na sa iyo. So, nangyari po yun sa isang kabataan ko. Nagawa niya po within 30 days. So, ngayon ay nag-I love you na yung mama niya sa kanya. Ganda. Thank Yung you. small achievement ko yun na nagawa sa isang kabataan na nag-duplicate ko siya. So, siguro pwede niya yun kung sa matanda na mangyayari man yan ay sa business natin dalhin. Mas the best kasi kung may maduplicate kang tao na katulad mo, siyempre unang-una yung love mo nasa products na binibenta mo. Kasi kung wala yung love, hindi mo kaya benta. Kasi nga, hindi mo siya mahal. Ganun lang po kasi yun. Kung sa anong paraan man ang gagawin, yun po yung sinimulan ko sa dati ko. Sa ito kong, sa negosyo kong ito. Nandiyon lagi yung pagmamahal sa products. At ginagamit mo talaga everyday. Kasi yun yung ma-share mo araw-araw sa mga tao na nakakasalamuha mo. Ayun po. Thank Kaya you. hindi ko po muna mahalin si Mega Vibes. Thank you, Ma'am Rose, no? Galing, ano, nakakatuwa naman, very timely yung, ano, ginawa niyo na pala for 30 days. So, Opo. nakakatuwa at kinukwento niyo yung naging epekto niya. Ibig sabihin, talagang totoo po siya at effective po na gawin. Para Opo. ma-improve po natin yung pagiging consistent sa sarili po natin, kailangan talaga kahit mag-focus lang tayo sa isang habit lang, na gawin po natin every day for 100 days. Sabi ko nga po kanina, yung simpleng paggising ng 5 a.m. kada umaga or yung pag-exercise mo 30 minutes a day or every morning, alam nyo marami pong magiging epekto yan sa ibang field ng buhay natin, no? So pwedeng hindi lang sa health mo, pero yung thinking mo or yung mindset mo mas mag-iiba. So pwedeng hindi ka na magpupuyat, pwedeng hindi ka nakakain ng mga unhealthy na Hindi po. pagkain, pwedeng iinom ka ng maraming basong tubig sa isang araw. Di ba? Yung isang habit na gagawin mo for 100 days, magiging makakaapekto po yan sa overall na ginagawa po natin sa buhay po natin araw-araw. So mas talagang magkakaroon ng disiplina, no? Ah, And opo. yan, nakakatuwa. Thank you, Ma'am So, Rose, may no? calendar na tayo, Ma'am Ella, para sa 100 days. Kayo po bahala dyan kung ano po yung gusto nyo or kailan kayo mag-start. So nasa sa inyo po yun. At yeah, kung hindi nyo kaya Masarap, 100 days, masarap talaga pwedeng po ang 30 makinig ng days, no? training. Di ba? Sige, Mm. si Chin, ay si Michelle, bago, ano, meron Akala ka ko pang hindi. gusto sabihin. Akala ko exempted na ako. Ah, Hindi, hindi ka accepted. actually, sa unang mga questions mo pa lang kanina about dreams, about careers, about, na nag-slip away lang, dumaan lang. Actually, yan yung topic ko sa Sacrament nung nag-talk ako. It talks about alam mo yung parable of opening the doors. Mhm. Yun yung topic ko na ang laki ng impact sa akin. At ito na naman, pangalawa na naman to na sinabi mo about consistency. Personal experience ko po kila ma'am para alam nila na I've been into many, yun na nga, um, mga network marketing, but I wasn't consistent.
na nandun yung fear kasi. At maraming distractions, maraming hindi naniniwala, yung gano'n. So nawawalan ako ng self-confidence. That's why I quit. Kaya ayoko na, laging gano'n ako. So, um, nung ito na nga na si Sir Reggie kasi very persistent. At yun ang gustong-gusto ko sa kanya. Love na love niya talaga ako. Kahit anong racket niya talagang sinasama niya talaga ako. So, with regards to this consistency, this is really it makes me ponder more. And yun nga sabi ko, i-motivate pa niya ako. Pero yun nga, yung motivation nga, pag nawawala yung spark, hindi ka nagiging consistent. Opo. So, so dito sa natutunan ko ngayong gabi marami, yung Keystone Habit, where I do have my own habits also, especially sa morning and evening na start with a prayer and then wake up, start a prayer, and then at the end of the day, pag matutulog, magpi-pray ulit. So that's a good habit. And Number one po yan. opo, so additional naman yan yung mga exercises and yung law of 100, totoo yun, na if you're not consistent enough in talking to people, walang mangyayari. Um, we have this Mega 5. This is really amazing product. Pero marami rin ang nagdi-decline sa ino-offer mo, ganon. So, pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. And talagang talking to people is one thing para malaman nila. And hindi lang kasi talking to people. If you love that person, kahit hindi naman natin kaano-ano, but we are concerned sa health nila, I think that's the important thing, yung concern natin sa kanila, sa health nila na maging healthy, mabawasan yung kanilang mga health problems. So this is one way of talking to them about the product regarding sa business natin. At which is true and which is I'm doing. Um, sabi at hindi naman natin ma mapupuntahan yung pinakamatayog na tagumpay without a single step. So, yun nga nag-uumpisa tayo sa mababa hanggang with that consistency, alam ko na mararating din natin ang tugatog ng tagumpay. Yun. Lalim nun ah. Mm. 'Di ba? Yun yung parating sinasabi ko kay Sir Rogie I love kasi that. Tugatog na gumpay. Ganda. yeah, 'di ba? So, oo po. Hindi And ko maarap yun ah. with this leadership training, this is a great opportunity for us. Yun nga yun, for personal growth and at the same time na doing it together, na isa lang yung goal natin. Wala na ako masabi sa product itself. It's really maganda talaga ang product natin at nakakatulong sa tao. And ang kailangan lang natin talaga is yung mai-spread natin ito at matulungan yung mga tao na makita nila na meron talagang um, patutunguhan tong business natin. Oo. Yun nga, we really need to take risks. Hindi masama mag-take ng risk. Totoo yun, no? Pero kung yun ito na yung opportunity natin na na makuha o makamit natin yung ating dreams, yung maging successful tayo sa larangan nitong negosyo na to, why not? So, kasi sabi ko nga nung kay Sir Reggie, ayoko na-scam na ako, na ganito, ganyan na ako, ayoko na titigil na talaga ako. Pero, Po, pero ma'am. yun nga, opo, pero ito na, nag-take ng risk na naman, pero there's nothing na to fear Dahil about. To nag-take fear risk about. naman. Kasi ganoon din naman eh. Pag nagkamali, 'di ba? Repent then start again. So ganoon din sa atin pag hindi naging successful, pero minsan yun nga kailangan natin na self-evaluation. Saan ako nagkukulang? Yeah. So ako ang dami kong ang natutunan sa training na to and with spiritual experiences um, napapagtagpi-tagpi ko kung saan yung weaknesses ko, saan yung strength ko. At
kung alin yung weaknesses ko, yun ang kailangan kong ma-overcome. And this is my one of my weaknesses, yung consistency nga. So, I really need to strive more para sa ganon. Slowly lang, pero steady yung ano niya, yung fire niya. Yung Yun. ganon. Salamat, Right. Sir Reggie. Well said. Thank you, Salamat po, Ma'am Michelle. Ang ganda. kay Coach Michelle. Coach na ha. Coach ba? Thank you, Michelle. Ganda, no? Ganda ng mga sinasabi niyo lahat. Maganda. Kung naririnig niyo lang yung sarili niyo, anyway, naka-record naman. So maganda po yung sharing natin. At well, it's about time siguro na we start, we restart, start all over again. And Hmm. sabi nga, focus your keystone habit dun sa mga weaknesses na meron tayo. Kung weakness mo, makipag-usap sa tao, di mag-focus ka ng keystone habit mo for 100 days na makipag-usap sa tao. Kasi kailangan mo ma-overcome yun. Yeah. So whatever it is, kung ano man yun, pagdasal nyo o pag-isipan nyo mabuti, kayo na yung nakakaalam niyan. But I challenge you na sabay-sabay po gawin natin yung law of 100 na meron kayo kahit isang habit lang na maano po sa sarili nyo. Every day gagawin nyo yan for 100 days. I'm sure malaki po yung pagbabago na mangyayari. No? Pwedeng magbago throughout the the year, di ba? Ganda nung Hmm. pasok, di ba? Kung mag-100 days tayo, we will, kumbaga, we are starting the year right and we will end it right. Talagang magiging maganda yung fruitful and prosperous yung. Hmm. Gusto ko lang tanungin si Lindsay. Lindsay, gusto mo magsalita? Okay lang naman kung ayaw mo. Gusto mo mag-share? Yes, sir. Good evening Ayun. po. Good evening po. Pasensya na po, nalaglag ako kanina. Ano, sir, sa akin po, marami po ako natutunan sa mga shinare din po ng ating mga kasama at sa inyo po. First po talaga sa akin siguro yung being consistent. Ang number one po siguro nun is that I really believe in what I do. So mag-start po talaga sa sarili ko na I'll have faith and nandun talaga yung focus ako sa goal, kung ano yung gusto kong gawin. And that's the start. So regarding our business po siguro, even before pa po tayo nag-meeting, sinet ko na sa sarili ko kasi sir, na ang goal ko is kahit once a day man lang, meron ako ma-target na ilang people to share this beautiful product of ours. So hindi ko man siya napopost on my social media every day, but I make it a point na every day at least I get to share this through messaging my friends and relatives and sharing with them the benefits of what it did to my life. Yung pagkainom ko po ng Mega 5, syempre nakikita din nila sa akin. So, it's the start po. Every day po, sir, yan ang ginagawa ko. Thank Ayun you. po. Thank you, Lindsay. Thank Nako, you, sir. salamat. Ang ganda ng mga shinare nyo talaga. No? If-forward ko sa inyo yung, or sa GC yung recording nitong, natin. I'll stop muna yung recording.